Ay, grabe, VP Sara umaksyon na. Lahat na nabigla sa ganti ni VP Sara, PBBM Liza Tamba, winasak na. Ayan na, si VP Sara, ano ito? At syempre, itong balitang ito ay nagbula kay Pinoy News TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinoy News TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ang ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinoy News TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Tinuldukan na po ni VP Sara ang Ayun, Unity. si Sir Badong Arazo. Ibig sabihin, ayaw niya na pong magpagamit sa mga nagsasabi na okay naman sila. No? Ako tinuldukan na ang unit team. Buhay pa naman yung unit team. Ayaw na po magpagamit ni VP Sara. Tinuldukan na niya. No? Tinuldukan niya na yung unit team. Si Pangulong Marcos, ang bumabanat lang naman. Kahit kay Pangulong Marcos, naririnig natin to, no, na yung it's complicated, di ba? Na hindi nila masabi na yung relasyon nila kay VP Inday Sara kasi it's complicated dahil bumabanat yung pamilya tapos si Inday Sara, hindi nila pwedeng sabihin na wala na, no? Pera na lang nung nagsalita na yung First Lady na bad shot. Bad shot na pala. Bad shot na pala sa inyo. Bad shot na si VP Sara. Ang gusto nyo mag-cling alam nyo ang kinasira kagad na unit team. Unit team, siyempre yun na lang yung sasabihin ni VP Sara kasi very diplomatic siya, no? Pero kung ako yung magsasalita nun, wala nang unit team. Meron bang unit team? Binaboy na ako ng gobyerno. Kung ako si VP Sara, paano mabubuo yung unit team? Binaboy na ako ng mga yan. Pinasama ako dyan sa lintik na confidential fund na yan. Kumbaga, yung mga sarili mong kasama dyan, 'di ba? Yun pa ang nag-ano sa kanya, 'di ba? Tapos syempre nga inaasahan nga, no? Syempre alam naman natin kung ganong ka-close si VP Sara at si PBBM, pero yung hinahanap nga ni Tatay Digong na hindi ka man lang nagsalita tungkol sa ginagawa nila kay VP Sara, ganun yun eh. 'Di ba kahit paano nakakatampo yun? No, talaga ang unawa din natin sa Tatay Digong kung bakit nagkaganon. Kasi syempre bilang matalik na kaibigan, syempre sa akin galing yun. Ako nagbigay diyan, ganto, ganyan, 'di ba? At saka hindi ganoon ang pagkakakilala. Dapat medyo nagsalita siya ng ganoon eh. O kaya pinagtanggol si VP Sara kaso nanatiling tahimik lang, 'di ba? Ganito nga 'yung nangyari. Kaya marami talagang nagtampo. Tapos ang pakiramdam nga ng karamihan is parang si VP Sara is naiwanan sa ere. 'Di ba? Tanggalan ako ng pondo na parang napakasama pero lahat sila may confidential fund. Lahat ng mayor, governor, mga mayor at governor may confidential fund. Presidente ng Pilipinas may confidential fund. Vice President tinanggalan. Lahat ng Vice President maliban kay Lenny may confidential fund. Sibo pa? Bakit po nyo tatanggalan? Mantakin mo, no? Siya lang pala, no? Mantakin mo kung sino yung walang ginagawa, no? Siya pa ang talagang iisipan ng masama. Ibig sabihin walang ginagawa, yung walang ginagawang masama. Kasi iba sinasabi, merong ginagawang masama yan. Paano nila nasabi? Alam nyo kasi sa akin, ang basihan ko kung may ginagawang masama yan, kung si VP Sara may ginagawang masama yan, anong malya yan? Mario Joseph, hindi tatagal ang mga Duterte sa Davao. Uulitin ko, hindi ganon katanga ang mga taga Davao para magpailalim sa mga Duterte kung meron silang hindi magandang ginagawa sa mga Davaoeños. Bakit minamahal ka ng mga Davaoeños? Kasi makikita mo nananatili sa posisyon ng mga Duterte sa Davao, pero pag kinausap mo ang mga tao doon is believe sa ginawa nilang pamamalakad. Hindi yung kinakausap sila na parang may takot sila. Hindi ganon Bumibilib sila sa ginagawang pamamalakad ng mga Duterte sa Davao. At kahit yung mga dumadayo sa Davao, is nasasabi nila ayos ang kalakaran sa Davao. 'Di ba? At talagang maganda, malinis, disiplinado. Tsaka nakikita mo talaga yung mga pondo na ginagawa doon na merong pinupuntahan. At nakita naman natin bilang presidente si Tatay Digong, sa Vice President si VP Sara, 'di ba? Kinakalampag na nga nila ng kinakalampag, hindi na kumikibo, kinukulit pa. O, 'di ba? Siyempre, maiinis din 'yan. Masasagad 'yan, talagang iniinis talaga nila.
Gusto talaga nilang magsalita si BP Sara. Gusto talaga nilang makita yung galit ng isang agila. Oh, di ba? Ano ba? Agila ba, di ba, mga katunay? Di ba? Hindi dapat ganoon, mga kaibigan. Di ba? Tahimik na nagtatrabaho bilang Vice President, si BP Sara, dapat istinitigilan niyo yan. Gumagawa siya ng trabaho. Hindi naman siya nakikitang nagpapalapad ng papel. Hindi nga siya masyadong nagpapa-exposure gaya ng iba dyan. Di ba? Oh, hindi siya nagpapabango ng pangalan. Di ba? Nagtatrabaho bilang Vice President. Hindi siya nakikisali sa mga gulong nangyayari. Nandudun lang siya, nanonood, suporta sa tatay niya. Natural. Susuportahan mo yung mga kamag-anak mo. Pero sa kabila ng pananahimik niyang yon, siya pa yung lumalabas na masama. Pero bago nila tinanggalan, pinasama po muna nila yung confidential fund. Kaya ang dating sa tao, kaya ka tinanggalan dahil corrupt ka. Doon pa lang eh. Pero sa unang-una pa lang, no, ibalik pa natin ng konti. Kumbaga, bago pa lang yun, confidential, corrupt agad siya. No? Wala pa siyang hindi ka pa nakakagalaw, hinusgahan ka na. Kandidato pa lang sila. Kandidato pa lang po yung unit team. Hindi po tinatanggi ni BP Sara ano po ang gusto niyang hawakan. Ang gusto pong hawakan ni BP Sara, DND, Department of National Defense. Na hawak ngayon ni Gibo Chodoro. Binigay ba sa kanya? Hindi. Doon pa lang magtatampo na ako kung ako ka-unit team. 'Di ba? Kung si BP Sara talagang yung sutil, no? Naambunan man lang ng kasutilan. Doon pa lang putya, bakit hindi mo sa akin ibibigay yan? Dapat nga inambunan siya ng kasutilan ni Boy 10K eh. Kapag si Boy 10K may hiniling pag di binigay kung ano-ano pinagsasabi ni Boy 10K, talagang ayoko niya na. Diba? Pero si VP Sara, kahit na DepEd na lang binigay sa kanya, okay lang, sige. Yan ang gusto nyo. Di yan na. Diba? Kung tutusin ako nagpanalo sa'yo. Kung tutusin si BP Sara nagpanalo kay PBBM. Kaisa-isang sinabi niya na gusto niyang hawakan. Pero as good soldier as she is, tinanggap niya pa rin. Alam niyo kung anong binigay sa kanya? Ito hindi po ito nauunawaan ng mga hindi taga-subaybay ng politika. No? Yung pinakamahirap, pinakamaraming problema. Ito po yung DepEd po, yan po ang departamento na hindi po sumisikat yung mga department secretary. Kaya sa simula pa lang, pagbibigay pa lang kay BP Sara, pagbibigay pa lang kay BP Sara ng departamento, yung ipinagkait sa kanya, yung departamentong gusto niya, matindi na po yun. Matindi na pong sampal sa kanya yun. Siya yung nagpanalo sa unit team. Sinampal siya ng, ano ba gusto mong departamento? Di ba DND gusto mo? O eto sa'yo, DepEd. Kasi traditionally, ang DepEd, hahawakan niya ng mga DepEd secretary kung ano ang problema dinatnan nila dyan. Eto po traditionally, kung ano ang problema na datnan nila, nadadagdagan pa pag umalis sila. Hoping na pag binigay mo sa DepEd Secretary si BP Sara, ikaw ay nananalangin na pumalpak to at bumaba ang popularidad. Pero baliktad po Never pa pong nangyari sa history ng Pilipinas na ang DepEd Secretary ang number 1 trusted, most trusted. DepEd Secretary ang number 1 sa approval rating. Kasi akala nila, nilagay nila doon, mapapabagsak nila yan. Sa dami ng problema doon na pwedeng isisi kay BP Sara, hindi nila alam na mas lalong babango ang pangalan ni BP Sara. Kumbaga, ito yung pinaparating dito sa nire-reaction na natin, yung pinapakinggan natin. Parang gumawa sila ng paraan para masira ang isang BP Sara. Diba? Siyempre, pag nilagay ka sa maraming problema, pag hindi mo nalutas yan, ako, yari ka dyan. Pero inamin din naman sa atin ni VP Sara na wala siyang alam sa trabahong yan. Diba? Diyan sa inatang na trabaho sa kanya sa DepEd. Pero ang maganda dyan, kahit na hindi ganong sapat ang kaalaman niya ron sa DepEd, is patuloy niya pa rin tinanggap. At patuloy niya pa rin ginagawa. Diba? Kung ano yung inatang sa kanya. Tinatrabaho niya pa rin. Diba? Nang walang reklamo, wala tayong naririnig sa kanyang ganon. Pero dun sa defense na gusto niya,
is mas eksperyensado siya doon. Alam niya yung gagawin niya. Kumbaga hindi siya nilagay doon. 'Di ba? Kaya ang sinasabi nga, ang pinupunto ni Sir Badong dito, tingin ko, is nilagay sa DepEd si VP Sara is para hindi ka masyadong ma-heard. Hindi ka masyadong mapag-usapan, hindi ka masyadong madinig. Pero kabaliktaran yung nangyari nga naman. Mas lalong pumuputok si VP Sara. Parang nagkamali sila ng taktika. Diyos ko naman, Duterte po yan eh. Marami pong maraming supporter yan. 'Di ba? Maraming supporter. Hindi mo, kumbaga mahahanapan siya ng mali ng iba, pero ang taong bayan is nakikitaan siya ng tama. 'Di ba? Wala pa po. Kasi kung nakakasikat po ang pagiging DepEd Secretary, pinakamalaki po yan eh. Best performing pa pala. Pinakamalaki pong departamento yan. Ibig sabihin, pinakamalaki rin pong problema. Yun yung binigay kay VP Sara Duterte para mabaon siya sa problema sa DepEd, makalimutan na siya ng tao, hindi na siya Pero ibang klase po eh. Duterte yan eh. Yung sinasabi ko. Ngayon, Duterte kina-question na yung kanyang pagiging DepEd. No? Kina-question na eh. Kino-question kasi pumuputok-putok siya. Pero kung hindi siya pumuputok, hindi siya ko-questionin. Kasi kahit nilagay siya doon sa napakaraming problema dyan sa DepEd na talagang mababao na siya doon, 'di ba? Lahat ng mga kapalpakan talagang ipapasok sa kanya is hindi pa rin talaga tumatalab. Kumbaga, ginawa nila lahat, pero wala pa rin. Ganun pa rin. Si Sara Duterte number 1 pa rin. Bakit ikot ng ikot? Para nangangampanya na. Bakit nakakarating ko sa... binigay niya yung DepEd eh. Ang hinihingi niya, DND. Traditionally po, sumisikat yung mga DND. Napakarami natin senador. Napakarami. May mga presidente pang galing DND. Panay sikat eh. Ilan na pong DND ang naging senador? Si Orly Mercado. Ito pong si Juan Ponce Enrile. Naging presidente pa si Fidel Ramos. Sino pa mga DND na sikat? Sangkatutak. So, pampasikat yan eh. Kaya hindi ibibigay yan kay VP Sara. Dahil pag binigay yan kay VP Sara, no? Putya, laglag na yan. Parang sa Renato de Villa, naging, ano ba yun? Senador? Hindi naman yan. Naging senador ba si de Villa? Sino pa? Tsaka popular na yan, si VP Sara. Diyan mo malalaman ang lakas ng isang tao kahit saan mo ilagay yan. 'Di ba? Doon mo mararamdaman yan. Kung talagang malaki ang pagmamahal sa iyo ng mga tao at maraming sumusuporta at naniniwala sa ginagawa mo. Kahit saan ka ilagay, kahit ibaong ka nila kung saan, is sisingaw at sisingaw ka pa rin. 'Di ba? Hindi ka nila maitatago. Mga DND secretary? Sumisikat po mga DND secretary. Malakas pang pasikat yan eh. Pero po yung mga DepEd secretary, wala po naging... Si Lola Briones, hindi tumakbo. Si Jess Lilapos, hindi rin tumakbo. Si Armin Luistro, hindi rin tumakbo na hindi po sumisikat yung mga DepEd secretary. Hindi masyadong matunog. Pinag-aralan nila yan. Saan nila ilalagay, no? Si VP Sara para hindi siya sumikat. Pinapatay nila yung political clout ni VP Sara para sa ganun, pagdating ng 2028, yung bata nila, wag na nating pangalanan na Martin Romualdez ang yan yun eh. Kasi parang yun eh, taktika na para makalimutan yung pangalan niya. Kaso nga lang mali. Nilagay na siya sa DepEd, is ganun pa rin. Lalong-lalo pa nilang pinaugong ang pangalan ni Sara Duterte dahil dyan sa confidential fund na yan, na buong akala din nila magtatagumpay sa paninira na sinasabing corrupt daw ang isang Sara Duterte. Mas lalo pa rin lumapit ang mga tao sa kanya, mas lalong pinanigan pa rin si Sara Duterte. Kumbaga ngayon siguro nai-stress na sila, hindi nila alam kung anong gagawin nila para mapigilan ng isang VP Sara kung sakaling tatakbo sa 2028. Baka mamaya mga naka-cross finger na yung mga kalaban niyan. 'Di ba? Na sinasabi siguro, VP Sara, wag ka nang tumakbong presidente sa 2028, please lang. Diba? Kaya nga may mga ganyan-ganyan ng ICC na usapan eh. Na pati siya nadawit na rin eh. Kumbaga huling barahan na nila yun eh. Diba?
Kung sakasakali na anuhin sila ng ICC, si BP Sara madamay, 'di ba? Iniisip nila, mawawala yan, makukulong yung mga yan. Mawawala na yung kalaban natin sa 2020. Pag sumablay na naman yung ICC, 'di ba? Di cross finger na naman kayo na ano na naman ang gagawin natin? BP Sara, huwag kang tatakbo, please lang, 'di ba? Ganon. Biason pa pala. Naging senador din. Ang dami po eh. Sumisikat talaga pag DND. Si Biason, di ba, naging senador din. Baliktad eh. Ang nangyayari, yung dating hindi nagpapasikat sa secretary, pinasikat ni BP Sara. Tsaka kita nyo po, wala po pong teacher. Wala pa pong teachers group yung nagwelga laban sa Defense Secretary. Kasi eto lang po. Ako, Sir Badong, sinabi mo walang teachers group na nagwelga na kay BP Sara laban sa kanya. Baka mamaya maisip ng mga kalaban niya, wala pa palang ganun Mamaya kumausap mga teacher yan. Yung mga kontra kay BP Sara. Magwelga kayo dyan para may kumukontra kunwari. Hindi, pero alam natin yung mga teachers natin, alam siguro nila kung ano ang nangyayari ngayon. Diba? Kung ano yung magandang nagiging trabaho sa DepEd ng isang Inday Sara. Di ba? Napakasimple. Ang problema ng mga teacher for the longest time, bukod sa pagtuturo, ang daming binibigay sa kanilang task. Una kagad ginawa ni BP Sara, wala na kayong gagawin dekorasyon. Yan Una, wala nang dekorasyon. Siyempre, galit lang yung mga teacher sa una kasi nag-decorate na sila eh. Pero sa susunod na school year, ang laking ginhawa na yan. Ngayon po, malaking ginhawa na sa kanila. Kasi every quarter yan. Every quarter, gastos ng teacher yan. Yung mga dekorasyon sa classroom. Hindi po galing sa DepEd yan. Gastos ng teacher yan. Pagandahan yan. Kaya alam mo yung mga teacher na marami ng may pamilya na. Kaya pinakamagagandang mga classroom, yung teacher na walang pamilya, dalaga walang at teacher na bading. Maayos sila. Ikalawa, wala pabor pa sa silang kanila binubuhay yun. na pamilya. Pabor sa kanila yun. Wala na silang gastos. Di ba? Nanay ko kasi teacher din eh. Di ba? Yung classroom niya talagang pinapaganda niya. Di ba? Galing sa bulsa ng nanay ko, yung nanay ko talaga gumagastos. Pero kung ganyan, di ba? Na hindi ka nagagastos, panatilihin mo na lang malinis. Huwag mo ng mga dekorasyon. Lalagyan mo pa ng mga dekorasyon. Mas pabor yun. Lalong-lalo na nga naman dun sa mga teachers na maraming anak, pamilya. Siyempre, kahit pa paano, may mga ginagastos ang iba yan. No, talagang nakakapaggarbo lang talaga ng mga ganyang kagagandang kwarto. Kung gusto mong lagyan ng magagandang abutingting is yung mga singles, di ba? Yung mga classroom na mga, hindi naman lahat, pero kadalasan. Kaya po, yung ginawa nyo sa simula pa lang, talagang atake na kay BP Sara. Tapos, sinayaan lang yung atake ng mga Makabayan Black hanggang dito sa confidential fund. Actually, hindi lang po natin nabobrought up, no? May isa pa pong mangga eh. Malaking mangga talaga. Alam nyo kung bakit tinawag ng tambaluslos ni BP Sara si Martin? O hindi naman niya pinangalanan na si Martin yun. Dahil kanino? Correct. Kay Gloria Macapagal Arroyo. Di ba? Ngayon, very close na yung presidente tsaka si Gloria Macapagal. Naiwan na sa ere. Nakita nyo po makipagkaibigan yung mga Duterte. Kaibigan ka namin eh. GMA, hindi ka namin iiwan. Winawalang hiya ka ba ni Martin? Kampi kami sa'yo. Magre-resign ako sa Lakas CMD para kampi ako sa'yo. O ngayon, sila na magkakakampi. Iniiwan sila sa ere bandang huli. Parang hindi niya naman kabisado si GMA. Parang hindi niya naman kabisado yan, Ako talaga, ayoko din dyan kung tutusin. Kaso, syempre, mabilis magtiwala yung mga Duterte. Ganyan ang kahinaan nila, mabilis silang magtiwala yan. Pero alam na siguro nila yung mga nangyayari ngayon. Nako. Kaya nga yan yung kinakatakot nila maging presidente si BP Sara Hindi pa nagdedeklara yan. Pero kung pinatahimik nila yan, pero kung tahimik lang sila, hindi sila nagaganyan sa mga Duterte kay BP Sara, baka magulat sila, hindi magdeklarang tatakbo yan. Para sa akin, hindi naman si Tatay Digo nga, ayaw niya na maging presidente si BP Sara, ayaw niyang patakbuhin Diba? Narinig ko sa isang interview yan. Kasi napakabigat na pasanin ng pagiging presidente.
Ayos sa kanya yung, sige, naka-experience ka ng Vice President, okay na yan, di ba? Kaso sa nangyayari ngayon, sa tingin nyo ba, hindi matutulak magpresidente yan? Di ba? Hindi maiisip ni BP Sara ang kumandidato dahil sa ginagawa nyo sa kanila. Di ba? Ay, nako. Kaya nga yung taktika nyo, mali yung ginagawa nyo sa mga Duterte. Kung gusto nyo talaga silang hindi tumakbo o mawala sa scene, di sana pinabayaan nyo na lang silang magtrabaho, ganto, ganyan. Kasi hindi naman takam sa kapangyarihan niyang mga yan. 'Di ba? Kung takam sa kapangyarihan niyan, di dapat si FPRRD ayaw niya na talagang bumaba bilang presidente. O kaya pakakandidatuhin niya ng presidente yung anak niya si BP Sara. Dahil kahit papaano, alam niyang may laban talaga kay PBBM sa panahon na yon. 'Di ba? Kaso hindi sila takam sa kapangyarihan. Talagang gusto lang talaga nila na suportahan yung kanilang mga kaibigan. Yun ang naging kahinaan nila ngayon. Na bandang huli, sila pa yung naiiwanan. Iwanan nila. Kaya wala na po unit team. Tama po yan. At diyan kayo kabahan. Nagdedeklara na. Dinideklara ni BP Sara magmula ngayon. Ginawa nyo kay Pastor Kibuloy. Nagulatan lahat eh. Sanay sila na hindi kumikibo si BP Sara eh. Kinundi na ni BP Sara. Yung ginawa nila sa Davao. Di ba? For the first time yan. Very passive lang si BP Sara, di ba? Sa ibang mga issues. Na. Ngayon, nagsalita na si BP Sara. Si Pastor Kibuloy pa lang yan, kumibo na si BP Sara, lalo na kung si Tatay Digong na yan. Nako, mga magulantang kayo lahat yan. Nako ha. Tapos sinundan pa ng unit team. Pagkatapos mo niyang kampiyan si Apollo Kibuloy, sinabi niya na wala naman ng unit team eh. Nung election lang yan, actually yun, patama yun sa mga mangga. Wala na. Patama wala yun talaga. sa mangga na gumamit sa kanila sa election. Alam niyo ibig sabihin sana ng unit team? O vice, ako tayo, yung mga taong matitino kausap. 'Di ba? Unit team tayo. Presidente ka ngayon, vice president mo ako. Matik na yan eh. Manalo ka ngayon, sinuportahan kita. Sa susunod kaya, sino naman sa suporta sa atin? Ay ano po nangyari? 'Di ba? Sinuportahan mo ako, presidente ko. Ikaw dapat 'yun. Kung Suportahan. genuine, Oo. kung totoo yung unit team, matik na 'yun, no, lahat. Suportahan Ang yun, susunod na walang iwanan presidente etong si BP Sara kasi sinuportahan ako niyan, susuportahan ko rin yan. yun. Hindi. Suportahan. Mga unang pa lang, yung unang taon pa lang Martin na eh. Tinatabla na ng mga vlogger si BP Sara eh. Sinisiraan niyo si BP Sara sa departamentong tinanggap niya bilang Consuelo de Bobo. Consuelo de Bobo lang yung Defense Secretary. Hindi nyo inakala na mapapasikat niya yung DepEd. Mali kayo ng tansya sa mga Duterte. 1 month vacation. Lahat ng mga teacher ngayon nakabakasyon. Kita nyo sa TikTok, tumawag yung principal ng isang teacher. Nasa ka? Papunta po ako sa Siargao, ma'am. Sabi ng teacher. Ay, may gagawin tayo, mga report dito. Ay, ma'am, anong gusto nyo? Report ako sa 888 o magsasargaw ako? Ay, sige, see you on July. Kung ibang secretary po yung nag-announce niyan, kung ibang tao po ang nag-announce niyan, wala po yan. Yung principal, sabihin ng principal, pakita kayo rito. Wala akong pakialam dyan sa DepEd. Pero dahil Duterte yung nagsalita, alam niyo yun, pinapakita lang yung command ng Duterte. Pinapakinggan talaga. Pag Duterte nagsalita, tototohanin nila. Wag na wag kayong magpapabalik ng teacher. Yung 1 buwan na yan, wala kayong ipapagawa sa teacher. Kaya kasama ko mismo. Kumbaga, syempre, kailangan naman ng pahinga ng mga teachers. At syempre, bonding with family nila. 'Di ba? Maganda rin yung ginawa ni VP Sarang ganon. 'Di ba? Kasi ang mga teacher, 1 taon yan. Kumbaga, 1 taon sila na nakatutok sa mga estudyante. Kailangan din naman nila makapag-unwind kahit papaano. Kaya, maganda rin yun. Isis ko ngayon, nagbabakasyon. Kagagaling lang niya sa Baguio City. Di ba? Meron nagdedeklara na hindi pa buwag yung unit team eh. Dineklara ni Sara, wala na yan yung unit team. Wala na. Kasi Actually, ang dinideklara ni Sara, tigilan nyo na panggagamit sa amin. Hindi nyo na kami magagamit ngayon. Nagsalita na Di ba pag mga tinatanong sila, we're open to the Vice President's party. Utot nyo. Open kayo sa Vice President's party. Tain nyo.
Hindi na utot ngayon, tae na. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinoy News TV at ang boses na yun na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video ang ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.